Hi guys, ang video ngayon, the video today is about U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth. It's going to the Philippines this coming Friday. So today is Tuesday here in the U.S. In the Philippines. I think it's I'm recording this in the afternoon, so that mean it's umaga na ng Wednesday na in the Philippines. So in 2 days, pupunta na dyan si Secretary Hegseth. I think this is a good opportunity. I just felt that way. It's a good opportunity to if mas maganda kung if the camp of Duterte, either Sara or sino ba ng mga nasa government, yung mga nasa government kasi may titulo sila is senator or like a Senator Bongo or Senator Bato, pero ngayon nagtatago yata si Bato, no? So kasi may may balita na may arrest warrant kay Senator Bato, kaya nakiingat po siya. Yun nga, kung mas maganda kung may mga titulo, o kaya yung Duterte brother, si Pulong Baste. I think Baste is a mayor and then Pulong is the congressman, di ba? Yun, basta may titulo, mas maganda kung sila mag-try to approach Defense Secretary, all you try to do was just to bring attention. I mean, they know what's going on. I heard from the great ambassador of the U.S. Philippine ambassador Romualdez have said that they heard about it, but they think this is a internal internal affair, so they don't want to get involved. Which is, I think it's I don't think I'm not quite sure. Ang U.S. and Philippines are very, that's why we have a saying of friendship, right? Okay, sorry, nakat. So yun yun lang ang site ko. So kung kayo naman, may time kayo, hey, why don't you go there, meet Defense Secretary just to get his attention? Kasi pag nakikita niya, there's a lot of people are making noise, they're gonna address it. All we want is for him to address it. I-address lang niya sa administration na there's a US concern, just like what the China did was just to tell that ICC, hey, we are watching you. The world is watching you. That's all we want to do is get the around the world to get attention of the world on this matter. So yan ang and then at the same time you got two opportunity. One is right now is Defense Secretary Hegseth, and then the other one is Secretary Rubio. So Hegseth is also he understand the war on drug kasi tumutulong din siya sa sa border security namin dito sa US, and he's very much involved. Alam niya ang problema sa drugs because we have we also have a big problem with the cartel. So yeah, siya involved si Defense Secretary Hegseth, so he will understand. And then the other one is yung nga sinasabi ko, si Secretary Rubio, alam rin yung situation. These guys are very, very good. They get it. They understand the problem with the war on drug. Yan lang ang inaano ko, gusto ko i-share. And then at the same time, there's a video of I wanna play a short clip of a video of Soljan Guevara. This is about the ICC, right? Sandali lang play natin. Alam mo, Carmina, yung jurisdiction is not a matter of evidence. It's a matter of law.
So under the Rome Statute, ito yung sinasabi ng pre-trial chamber, no? Na may jurisdiction sila kahit na yung member state ay nag-withdraw na over crimes na nangyari during the time na miyembro pa yung withdrawing state, no? Pero iba yung theory ng Philippine government dyan. Ang theory natin, hindi sufficient na yung crime ay nangyari nung time na member pa tayo. Dapat, and this is also very important, dapat at the time that the ICC will exercise its jurisdiction, member pa rin kami ng ICC. Kailan ba yung nag-exercise ng jurisdiction ang ICC? Noong humingi ng authorization yung prosecutor to commence investigation. When was that? That was in September of 2021. Kailan nag-effect ang ating withdrawal? Much earlier, in March of 2019. So at the time that they wanted to exercise their jurisdiction, we're no longer a member. That's our point. Pero, Soljen, Okay, so yeah, pinakita ko lang yung clip, no? I know that that's an old clip, 2023 pa yun, pero ano pa rin yan, okay pa rin yan, no? Gamitin sa defense ni Tatay Digong, di ba, no? Anyway, so I think for me, honestly, I think he has a very good case to defend himself because yung ang inaano na niya ay wars on drug. And then marami na medyo marami na na nasaktan pero mas marami na safe. So yun ang ang magiging magandang defense ni ayun itong number 6 yung picture number 6 sinesave ko lagi para dito sa narrative ko itong mga inosente na nagiging biktima ng mga addict. So yan ang magiging magandang defense niya. And then at the same time, yung nga, I have seen that marami pa rin talaga nakmamahal kay sa mga Duterte. Ayan yan ang mga yung rally ni Sara Duterte din sa Hague. Ang dami-dami pumunta. Sabi nung isang vlogger na si Maharlika, na panood ko, sabi niya about probably around 5,000 people show up. Hindi lang sa The Hague, kung saan-saan pa. Ito sa Japan yata to, no? Parang Japan yata ito eh. Ayan. All around the world, dami nagmamahal. Alam mo, kasi yun ito pa Ayan. Tapos meron pang yun bang lugar na hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung nasaan ba yan. Ito, parang yata sa Middle East ba yan o kaya sa sa Europe. I'm not quite sure. And then one more. I want to show you one more. Ayan, New York. That's New York. I kind of recognize, that tall building. New York yan. Kaya alam ko kasi nagtrabaho ko, nakumpisa ko talaga ako sa New York. Anyway, I still love New York. Kaya makikita niyo, hindi kayo nakiisa. Alam ko, yung mga OFW na mahal si Tatay Digong. Kasi po talaga malasakit siya, no? Nakita ko yung rally ni Sara Duterte, talaga i-mention niya talaga yung mga, at saka mga tao, nagsasabi, yung mga OFW, kung may problema sila, they know they have a president that will defend them. Talaga makaano sa kanya, sa kanila. Kaya at saka lagi sinasabi ni Duterte na yung mga OFW para sa kanya mga hero kayo. Kaya naman siya, he's trying to protect your family in the Philippines. Kasi ayaw niya na kayo kahit ng kayo trabaho ng trabaho, tapos yung mga pamilya na iwan sa mga kamag-anak, tapos na nalulung sa mga mga drugs, ganon. So he wants to make sure that you're out there doing your work, doing your job, your hard work, and then he tried to protect your family back home. Yun ganon si Tatay Digong. Kaya
para sa akin, malaki ang chance niya. We have to think a lot of, si Tata Digong, he's gonna, fight his case while, mga taong bayan, we show support doon sa lugar. Kung wala kayo doon sa lugar niyan, okay, if you're, let's say you're OFW, wherever you are, you can still support. Make noise, pero be peaceful. Peaceful lang po, hindi po tayo we don't wanna, instigate or something like that. Kaya yun iba naman, be careful, may mga kunwaring supporter, and then they just, try to, para sa akin, mga troublemaker, they try to spread fake news. And then, you don't want to share those fake news. Bago kayo mag-share, make sure na i-Google, just to make sure Google ninyo. Para hindi po kayo na masabi na naki-spread kayo ng fake news. You don't want that. I don't think, Duterte wants that because hindi po nakakabuti sa your movement. It's not gonna be good. Naranasan namin yan. Naranasan ko yan. Yung linalabanan namin si Trump, ang ng government noon, siya sabi mga fake news daw ang mga MAGA, which is not true. Yeah, may iba kasi minsan maraming fake news sa internet, and then sometimes nakita mo, kala mo totoo, or yung mga, lalo na ngayon, makiingat po tayo, marami mga mga AI, yung mga AI, tingin mo parang totoo, kala mo yan, baka minsan makita niyo, baka kala niyo si Duterte nga, or kaya si Sara, and then sinishare ninyo yung pala AI, o kaya si BBM, you don't want that, ako ayaw ko yung mga fake news. Kahit na noon may mga, let's say, mga conspiracy theory ganon, ay talaga ako mismo inaano ko yan, kinakalabang ko kasi yung I don't want those yung may mga conspiracy theory minsan, for now conspiracy theory, tapos at the end nagiging totoo pala yun. May mga ganyan. Pero ang sinasabi ko lang, kung may mga meron kayo nakukuha sa internet, just to make sure i-Google nyo bago nyo i-share sa mga Ang very important right now is to share far and wide. Kung meron kayong alam na totoo, pabor kay sa case ni Duterte, share it. Make noise. Yan ang importante. Make noise. Like if you go there, you want to meet Defense Secretary Hegseth, o punta kayo sa sa airport. Say hello, welcome to the Philippines. We love you, right? Maganda syempre. And then at the same time, free Duterte. Yung ba mga ganun? Diba? Siyempre, kailangan may maganda, hindi lahat yung pangit. Kailangan may mix, para balance. Ganon. Yan ang dapat gawin. Yan ang ginawa namin noon. Noon dito, ang daming mga media, puro puro sinesensor kami. Yung mga Trump supporters, sinesensor kami. And then, of course, he have to keep fighting. Keep fighting. Tulad ni Trump. Tiknan niyo. The way I see it right now, sa totoo lang, may similarity, between yun pangyayari kay Trump at saka nangyayari kay President Duterte. May similarity. Kasi nga, parang ino-oppress si Duterte ngayon, diba? Ino-oppress. Tapos nakikita nyo, yung mga, kasi doon sa atin, maraming balimbing. Maraming balimbing, Kung sinong ayun, lipat na sila. Makikita nyo, kaya kayo, mga kabayan,
this come May, very important yung Senate race. Very important. Maniwala kayo. Iboto ninyo kung sino. I'm not saying to you that kung sino dapat iboto nyo. Pero iboto nyo kung sino talaga ang makakatulong sa bayan, sa inyo. You know? But right now, kailangan ni Sara ang boto ninyo kasi nga meron siyang impeachments coming up after after pagbalik niya siguro hindi ko na start I think after the election of the Senate election. So maybe sometime in June kung makahintay sila, I don't know. I don't know the situation, but it's very important na as much as many people kampi sa kanila ang manalo para hindi po ma-impeach kasi pag na-impeach yan wala na, tapos na ang laban, so I don't know what's gonna happen to the Philippines. Maganda kasi maganda yung talagang may yung opposition di ba? Kahit na noon, kahit na si Duterte ang nakaupo, maganda rin may opposition. Medyo may panggulo pero at least na kung baka na check ka. Itulad ngayon, here in the US, that's what we believe, we believe in democracy. Democracy is not about censoring. Yung censoring hindi democracy yan it's about freedom of speech. Yan ang ginusto ko rito, freedom of speech until the last situation administration nagsusuppress ng mamamayan, freedom of speech. Daming nangyari. Pero ayun nga, sa awa ng Diyos nakalusot nakalusot sa malaking pagsubok. Talaga yun nangyari kay President Trump, nakita nyo, gusto siya patayin, muntik na ilan millimeter lang na daplis sa tenga, di ba? And then after that, anong ginawa niya? Bumangon siya. Ako, nanonood ako ng live noon lahat ng rally niya pinapanood ko kasi I'm always very worried, lagi ko siya piniprayan. Nagwa-worried ako laging masyado kasi alam ko maraming try to stop him. Tapos yung pagbaksak niya, I know he's okay. Kasi hindi siya yung bakbaksak niya, alert siya I've seen that yung yuko niya. I know he's okay, but I still want to see, make sure na nakatayo siya ng okay siya. And then yung pakatayo niya, alam niya yung mga tao nagwo-worry sa kanya. Kaya sinabi na, gusto na niya yung mga Secret Service gusto na dalhin kaagad sa sa safe place sa sasakyan Pero sabi na no, I gotta let my people see na I'm okay. Kaya sabi niya fight. Ayan din po, yan din ang sinasabi ni Tatay Digong, right? Laban lang. So, just isipin lang ninyo, yan na lang ang inspiration ninyo. Dumaan din si Trump sa mga ang daming mga mahihirap na daanan. Pero rin, sa awa ng Diyos, and I truly believe lahat ng almost everybody here na talaga tagdayan ng Diyos na makabalik siya sa kanyang power, and then hopefully we will have the same fairy tales diyan sa atin sa Pilipinas. Hopefully I know that hindi naman tatakbo si Tatay Digong I hopefully sa one of the kids or kaya I think Sara Duterte have a very good chance kasi very popular siya. Nakita naman yung rally niya doon kahit na 5,000 people, but people love Sarah.
you can feel the affection, you know. So anyway, you know, wag kayo wag kayo disappointed. They probably media, I don't know about the media in the Philippines, pero siguro mga bias, you know, in the media. Si Karen De Villa, alam ko ano yan hindi yan maka-Duterte, pero I watch her one of like few interview. I was surprised that at least hindi siya masyadong yung tawag dito, hindi tulad dito na CNN, yun, something like that, o MSNBC, talaga grabe. At least si Karen hindi ganun kagrabe, you know. Anyway, so let me know, comment lang kayo, let me know your thought on the situation, you know, paalam lang ninyo. Baka meron akong hindi nalalaman, i-comment lang ninyo dito. And then, you know, yun lang. Laban lang tayo. Thank you again for watching. Take care, stay safe, and bye-bye.